2.5 hours to go to reach home. And alas 6 na ng gabi. Siguro ano tayo matulog. Stop kami siguro mga 9. Tapos the rest bukas na. Naamoy daw niya pa ako. Yes. Hanapin mo pa talaga yun. Yes. Wala ka lang Ter? Napakatotoo lang. Ang filter talaga. Ay ako. Paano kaya di ka ano kaya sabihin sa mga to? Gano'ng katagal ako nag-drive? 7 hours? Hours. Parang nagsusway yung truck ha. Nagsusway yung truck. Sagi tayo nito si Pogi. Nagsawa na kami sa sa Spotify. Nag-tune in kami sa local na parang Christian radio station. Asa yung sheets ko? Nasa East Coast. 6:16, taas pa yung araw. Sana, 7 pa yung ano. Yung Sunset. Pero magbalik ng mali. New Mexico, guys. So ito yung in between New Mexico and papasok kami ng Texas. So andito yung desierto, mga open barren area. Barren, isipin mo lang nabubuhay na puno. Dahil pag summer mainit dito Dito nakakatakot masiraan. Yari ka dito or mawalan ka ng gasolina, kaya nagpa full tank na kami. Bago kami pumasok dito sa sa desierto na to. Speed natin 80 miles per hour or 130 kilometers per hour. Yan, ganito lang siya. Diretso. Diretso for 242 Usually, miles. kaya mga ganitong area ka magpo-cruise control. Cruise control ka dito. Siguraduhin mo lang hindi ka aantokin sa cruise control. Ha? Doon sa hindi nakakalam, yung cruise control setting, nandito yan. Ito mo nga. So hindi ka natatapak ng gas. Tatakbo yung kotse on its own. Nasa manibela na lang kung gusto mong maintain speed or plus minus ka. Plus minus speed. Maganda dito, walang kasalubong. Yung pinakaiba nito sa Pilipinas, andun yung opposite lane sa kabila nitong burol na to. Nasa kabila yung so safe. Kahit umo-overtake ka, safe siya. Tapos walang mga nagtitinda sa kalye, walang tumatawid sa kalye, walang nagpa-park, walang nagpa-park. Kanina tumabi kami para magpalit. Sa rest area kami nag-switch. Hindi dito kasi baka masagi ka din dito Ang bibilis tumatakbo ng 130 kilometers per hour So baka mas mahagip ka niya kasi iba mas mabilis pa Yan, luwag wala isang mahabang kawalan
wala, empty space. Pero may speed limit pa rin dito. Speed limit dito ay 75 eh. 75. Pero sabi nila pwede ka hanggang 85 o rest area na agad 2 miles. Hindi na kami magre-rest area, diretso na. Nagpalit lang kami last time eh. So yan, pawala na si Haring Araw. Yan lang ang driving dito. Alala ko sa atin kaya natatakot na ako mag-drive eh. May nakatayo dyan, may tindahan dyan, may tatawid. Hindi ka pwedeng humataw. Unless sa SLEX, pero sa SLEX hindi ka na rin daw makahataw eh. I don't know pagdating ko dyan. Malupit yung yung toll. Ang laki ng itinaas sa toll. Kaya sabi ko sa kapatid ko, magdadrive ako papuntang Quezon or Bicol, sabi mag-bus ka na lang, no? Nagtaas na ng gas, nagtaas pa ng toll. Malupit yung toll, times 3 yata, hindi ko alam totoo ba, no? Sabi nga namin, paano yung mga kababayan natin na hindi naman ganun ang kinikita, paano mo babayaran yun? Toll pa lang, 1,000 na, diba? Kakawa din, diba? Dapat basic ano yan eh, yung basic services, yung travel dapat hindi ganun kamahal eh. Ito rest area. Yan, rest area. So tapos mo jumingle, mag CR, balik ka uli sa sa highway. May papasok. Sabi ko sa'yo may papasok, diba? Meron ako. Ay, minor. Okay. Sasakyan ako dito sa... Ay. Change ng speed. Ano lang siya. Nakakatuwa nga eh. A few hours ago, kanina umaga, nag-i-snow sa pinanggalingan namin. Pagbalik namin ng Texas a few hours from now, mainit, no? 84 degrees yata sa Houston eh. 80 degrees. Samantalang sa pinanggalingan namin sa Flagstaff, nasa 30 degrees. Tapos nag-i-snow. So, ganun kaganda sa US, no? Mag-drive ka lang, iba na yung weather eh. Extreme. Parang nasa ibang bansa eh. Extreme eh. Opposite ng opposite eh. No, pero walang tatalo sa Pilipinas kasi mainit na nga ang panahon, mainit pa yung politics. Mainit pa yung politika, no? Ay nako. Mahirap na magsalita, no? Alam ko maraming magagalit sa akin pag nagsalita ako. Alam niyo naman ako, pag nagsalita ako, I speak what's in my mind. Pero ang isipin niyo na lang ganito, guys, no? Huwag niyo masyadong seryosohin yung politika sa Pilipinas. Parang hindi na kayo nasanay eh. Yung mga yan, tumatalon lang yan ng partido. Tumatalon lang ng partido yung mga politiko natin. Kung saan sila makikinabang, dun kakampi. Ganun lang yung mga yan eh. Kaya naaawa ko doon sa iba nating kababayan na natakala mo makikipagpatayan para doon sa idol nila na politiko. Pero pag may nangyari sa kanila, na high blood sila, pumutok ugat nila sa galit. Katulad nung kaklase ko nga. Hindi naman nila kayo matutulungan, hindi nga nila kayo kilala eh. Sabi ko doon sa kaklase ko si Jed, no? Sabi ko sinabi ko pa naman yung pangalan niya nung nag-vlog ako last time. Namatay na pala yung kaklase namin nung March 12. Sinabi ko na naikipag-away sa Facebook dahil idol niya yung politiko.
In-unfriend ko na kasi very toxic nga. Ayaw mo rin minsan na ano, 'di ba? Pag nag-login ka sa Facebook account mo, ayaw mo rin yung mga toxic na post minsan eh. Lalo na politics. Pero yun, mahilig makipagdebate, no? Kaya sabi ko siguro, kaya kanina habang nagdadrive ako, iniisip ko rin, sabi ko, bakit kaya ganun yun? Tapos ano, namatay siya 49 years old lang nitong ano, March 12. Dalaga, hindi nakapag-asawa. Tapos hindi rin ano, walang anak, walang asawa, walang anak. Hindi man lang umabot ng 50. Tapos parang tanongin mo yung sarili mo, siguro kung ikaw yung namatay tapos mag-look back ka, magiging masaya ka ba na ito yung na-accomplish ko, na ipag-away ako sa Facebook. Sa sobrang high blood, puputok ka ugat sa utak. Diba? Ay nako. Kaya iba masyadong ano, nakikipag-away sa ano, sa Kilala din akong ganyan. Kilala ka? May kilala akong ganyan, araw-araw nagkikipag-away sa akin. Si paing ko yun eh. Gusto mo? Paing ko sa mukha. Akala ko sasapakin mo. Sa paing ko sa mukha. Sapakin mo yung sarili mo. Sige. Sapakin mo yung sarili mo. Kilala akong ganyan. Kailangan ko naman, mag-drive ka. Mag-drive ka lang. Concentrate. Ba't tayo? Huwag ikaw yung sinisita. Teka lang, yun na, naalala ko yun nga, no? Sabi ko, naku, baka mamaya multuin ako ng kaklase ko. Minention ko siya. Mamaya, hilahin niya pa ako habang natutulog ako. Ay, naku, sumalangit nawa. Ano, yung kaluluwa ng classmate Dasal namin mo ni na Jed. lang, Oo. Yeah, pero kasi gusto ko i-share kasi dapat may matutunan tayo eh. Otherwise, baka maulit uli, no? Ina-analyze ko talaga eh, bakit nagkaganon eh, pumutok ang ugat sa utak. Wala ko mataas ang BP nun, no? Mataas ang BP nun para pumutok. Anong kasi yung cost? I know, pero malaki yung chance na mataas ang BP niya kasi high blood eh. Alam naman sa atin, hindi naman tayo nagpapacheck up. Pag nasa Pilipinas ka, hindi naman nagpapacheck up mga tao eh, unless malala na eh. O dito kasi sa US guys, regular eh, yearly ang annual check up talaga. Kasi libre naman ng insurance mo eh, ba't ikaw magpapacheck up? Minsan nga sa company mo may incentive pa eh. Pag maganda ang ano mo, blood work mo, maganda ang ano mo, check up mo. Malakas hangin. Lugar na to ah. Ano, valley oh. Galing, ganda oh. Malakas hangin dito. Uy, Ano ka, anong speed? 70. Baka mo. Yan, pakita ko guys, dito sa US, imbis na dumaan sa ibabaw ng bundok, tatabasin ng bundok para hindi mahirapan ng mga nagko-commute. Mas matipid sa gas, mas maayos ang driving. Tinatabas ang bundok eh. Tatabasin ang bundok. Yan, nabalikan ko nga yung kaklase ko na sana sumalangit nawa. Iwasan natin yung ano, yung palaging galit. Nakakatawa nga eh, yung mga sinasabi ko recently about politics dyan sa Pilipinas. Marami nagagalit sa akin. Ano papalan nyo pag nagalit kayo? Kayo na yung mga high blood, baka pumutok ugat sa ulo nyo. Sige, kayo rin. Isa pa pala napansin ko sa Pilipinas, yun nga no, pagka ganyan pumutok ang ugat, na stroke dahil mataas ang BP, tegi. Dito sa US, ililigtas ka muna, saka mo na problemahin yung bayad. Sa Pilipinas, manghingi pa ng ano, deposit, manghingi ng pera, milyon. Kasi yung kaklase namin humihingi ng pera na, oy, kailangan ng pampa-opera, ganyan. Bago galawin ng doktor. So mamamatay ka talaga. Kasi pagka ganyan na mawalan lang ng blood supply yung organs mo, lalo na yung brain, mga ilang seconds may damage na yan. Imagine mo kung nangangalap pa ng ano, ng pera, ng donation para ma-operahan, wala na, kaya namatay siguro. Hindi agad inoperahan, hindi ginalaw ng doktor, hindi ginagalaw ng doktor kung walang pera no? Pangklase. Yan dapat mabago sa ano, sa healthcare natin, no? Ang daming budget ng Pilipinas kung tutusin eh. May pera naman yung Pilipinas eh, kaso nga napupunta sa corruption. Okay, ito, babalik na naman tayo. Baka sabihin nyo, bakit napupunta sa corruption? Kasi binuboto natin mga corrupt. Palagi ko ini-example yung ano, yung labanan ng pagka-gobernador dati sa Pampanga. Yung isa gambling lord, yung isa pare. Ang nanalo yung gambling lord. Bakit? Patayin niyo sa pare.
Di ba? Kasi hindi, yun na, nasa harap mo na yung ano pagpipilian wag ka na mag-rationalize. Pinili mo yung demonyo kaysa doon sa pare. Di ba? Ay nako. Tapos magtataka kayo, bakit ganyan sa Pilipinas? Kaya nakakaawa. Kaya nga kanina meron naman sumagot doon sa post ko. Ang sinagot ng ano sa akin, pang-asar yung mga sagot. Sinagot ko lang, alam mo, naawa ako sa'yo. Kasi ano napapala nila sa ganyan? I mean, ano mapapala mo pagka ang tapang-tapang mo sa internet, no? Ako relax lang ako dito. Ikaw baka high blood ka na, check mo yung BP mo, di ba? Ito at least kayo sinishare mo yun. Nasa bakasyon pa ako niyan, ha? Ito lang ang view mo. Relax driving, tapos maganda yung music. Saan ka pa? Anyway, yan. Ano pa ba? Meron akong gustong i-share kaso doon na sa isang channel. Good vibes muna tayo ngayon kasi ano na kami, travel mode. Time check, 12 hours to go. 10 minutes. Okay, 875 miles to go. Konting kembot pa. So mangyari, ano oras na ba? 6. Drive tayo ng mga 3, 4. Kaya pa ba yung 4? Para bukas 8 hours na lang. Sana para makawin. Miss ko na pala yung mga aso ko bro. I-share ko. Kanina pala ba nagdadrive ako, yung misis ko chinek yung camera namin sa bahay. Si Terry nakatanghod sa harap ng pinto. Nakakaawa. Iniintay niya kami talaga. Iniintay kami. Hindi ko alam. Minsan sa bintana, pero kanina umaga nga nasa pinto siya. Iniintay niya siguro na umuwi na kami. Diyos ko po, nakakaawa. Nakakaawa. Iba talaga, no? Pagka naiintindihan mo na yung aso mo pag matagal mo na siyang alaga siguro natatagalan na siya na kung babalik pa kami. Kaya naisip ko rin, alam nyo ba yung reason bakit ang ikli lang ng buhay ng mga aso, guys? Maikli lang ang buhay nila Kaya siguro yung mga maliliit umaabot, yung kaibigan namin umaabot ng 15 years yung aso, matagal na yun. Pero usually, di ba, mga 10 years lang yung mga yan, 10 to 12 years lang. Kasi nga naman, di ba, hindi pwede na mauna mamatay yung owner nila kasi wala mag-aalaga sa kanila, isang reason sa tingin ko. Kawawa naman sa kanila, sila walang mag-aalaga. Kaya sila maikli na yung buhay, kahit alagahan mo na alagahan yan, hindi naman yan naabot na parehas mo ng tao, no? Maikli lang ang buhay nila. Tsaka syempre naisip ko rin, paano pag natapat sila sa masamang owner? Imagine mo, mas matagal sila magdudusa, di ba? Kaya ganun lang siguro yung buhay nila, 10 to 15 years. Kaya yan, isa rin sa reason ba't kami nagmamadali. Miss ko na yung mga aso ko, to the point na the other night napaniginipan ko si Terry. Mahal mo, ano yung panaginip niya nahanap daw ako, basta ganun, nalulungkot na. Yung isa mong panaginip. Wag ko na, hindi ko na kukwento yun. Kanina naginip ako tungkol sa tae. Grabe din yung tae, laki. Tapos wala daw mapaglagyan, nilagay ko sa sapatos. Sabi ko, teka, yung sapatos na to mais pa, hindi pa pudpud to itapong ko rin, nililis ko yung sapatos. Laki talaga, guys. Kaya sabi ng miss ko, hindi ko alam nasa tabi ng daan Kaya sabi ng miss ko, tumaya ka sa loto. Kasi sabi, pag tayo daw pera So, pag hindi nyo na ako narinig, uli, mayaman na ako. Tataya ako sa loto pala, pag nagpagas sa Texas na. Para sa Texas Lottery. Mandali natin matrace. Kanina talaga. Pwede naman. Yung tingin ako sa bag ko. Dapat pala cash. Alam ko may tago akong cash sa wallet. Anyway, so yun. Hopefully, kanina nag-stop kami sa New Mexico. Yung kinainan naming gas station, may katabing casino. Sabi na sa ako, tumaya ka, baka swertihin ka. Tingnan ko yung mga slot machine doon. Ang premyo 11,000, 15,000. Tapos hindi nagbabantay, hindi alam paano tumaya Sabi ko, nag-i-issue ba, are you issuing a game card?
Niya daw alam. Sabi ko, sige, wag na. So Texas na lang ako tataya. Baka it's not meant to be. So hopefully manalo tayo ng isang malupit na jackpot dyan. So ayun guys, padilim na, no? 6:35 PM, arrival 7:49 AM. Kung dire-diretso, pero hindi namin kayang diretsohin to eh. Sana makapag-drive pa kami ng 4 hours para 8 hours na lang bukas. So ayan, ito po ang view. Ito po ang tinatawag na disyerto ng ano. Ganda ng clouds. Yeah, ito yung Texas sa New Parang mga Mexico spaceship. boundary eh. Yung clouds parang spaceship. Oo nga, no? Tapusin ko na yung vlog na to, no? See you next time. Bye!